Guys, nagpaplano ba kayong mag-travel at gusto nyo mag-book online? Ngayon, paano nyo may iwasan na ma-scam? Ito yung mga red flag na dapat nyong tingnan, guys, inyong mapipiling site. Napakamura ng package na maraming inclusion. Kasama dyan yung tours, free breakfast, dinner sa isang cruise, at pick and drop mula sa aeroplano papunta sa hotel. Whether yan ay local or international. Yung account is newly open. Wala pang isang taon, guys, o months lang. Ang office ng location ay nasa malayong lugar. Tapos walang contact number na nakapost sa kanilang mga site. Iwasan nyo yan, guys. Ang communication nyo lang ay messenger lang. No yan, guys. At no employees picture sa kanilang page. At ang number 7 natin, they will send you fake permits, guys. Kahit maraming permits niya, madali yang gawin, madali yang i-photoshop. Huwag kayong basta-basta maniwala. At ang number 8, hindi sila nakikipag-usap sa inyo sa cellphone o sa phone. Kasi kapag nakipag-usap sila sa cellphone, magkakaroon ng record at matitrace natin sila. So ito ma-expect mo sa mga legit na mga booking site. Yung account nila ay mahigit ng 1 taon. At marami silang accounts na magkakadugtong. Like mayroon silang FB, may IG, may Viber, may CP number dun sa kanilang site. At may landline. So pwede nyo kasi silang kontakin kahit sa mga line na yon. Huwag kayo makikipag-usap sa kanila via messenger only. Kailangan telephone number. At yung hanggat maaari yung owner ay may ID. At ang mode of payment, guys, wag kayong papayag na QR code lang at magpapadala lang kayo sa mga kahit kilalang convenience outlet. Hindi yan safe, guys. Kailangan ang mas maganda yung familiar kayo sa bank transfer lang kasi may pangalan yon at doon sa mga kilalang bangko, guys, at para madaling matrace just in case na ma-scam pa rin kayo, at least matitrace natin, guys. So kung ano ba talaga ang pinaka-safe na mode para makapag-online booking kayo, unang-una, guys, huwag kayong magpapadala sa napakamurang package kasi yun ang pang-akit nila, and then kahit pa yan, guys, ay maraming mga likes or marami yang followers, kunyari, hindi yan mapagkakatiwalaan, guys. Malamang na pwede kasi silang bumili lang sila ng mga Facebook account na may mga kunyari followers and may mga messages, pero maaring hindi yun talaga para sa kanila. So, guys, ang pinaka safe talaga na paraan kung makapag online transaction man kayo is alam nyo, guys, na mayroong physical store. Alam nyo may location yung physical store, nakapunta na kayo, at ang pinaka safe talaga is doon mismo sa physical store nila kayo makipag-transact. Guys, doon talaga kayo makipag-usap. And ang mode of payment nyo guys, ay yung bangko talaga. Kasi lalo na yung mga kilalang bangko, guys. And then usually kapag bank transfer, nakalagay doon yung pangalan ng papadalhan mo, yung kanilang number, ganun, guys, pwede yun. At ang pinaka-safe talaga, may physical store at doon kayo mismo nakipag-usap. Isa pa, yung mga pinapadala, guys, halimbawang sabi ay halimbawa mag-ano sila ng legit check, papadalhan kayo ng mga permits, like mag-uumpisa yan sa DTI, mayor's permit, DOT accreditation, etc. Pero ang kanila namang usually itong mga nag-i-scam na ito nasa mga probinsya, yung kanilang mga address, guys. Pero kapag chinek nyo, hindi walang matawagan kahit isa, wag na kayong makipag-transact sa kanila, guys. Doon na kayo sa
maraming yung matagal na ang kanilang account sa FB man yan o sa mas maganda may website sila. Marami silang contact number at pwede nyo tawagan. Subukan yung wag kayo makikipag-usap sa halimbawa messenger lang na wala kayo nakikita. Mas maganda guys ay mayroon kayo nakakausap sa especially sa cellphone, kasi yung mga cellphone natin ngayon guys ay naka-register na kasi guys yung ating mga cellphone number. Kung maalala nyo, nagkaroon ng SIM registration, kaya malamang nakarehistro na yung mga cellphone natin. So kung dyan man kayo makipag-usap, itanong nyo yung kanilang pangalan ng inyong kausap at humingi kayo ng valid ID. Okay guys? Ngayon guys, kung halimbawang na-scam na kayo, ano yung dapat nyong gawin? Saan kayo pwedeng magreklamo? Dapat kayong mag-report sa inyong pinakamalapit na police station at itanong nyo kung saan ang location ng anti-crime division ng inyong region, kasi per region yan guys, doon yan ipinaprocess, kasi sa dami daw ng kanilang ginagawa at proseso ito, technical to, doon nila pinoproseso para yung trabaho ay maikalat para hindi matambak sa isang location lang. Kaya doon kayo guys papupuntahin sa kanilang sa inyong region kung saan kayo nakatira. At ito, protection na rin sa inyo guys, na kung sakali daw na ma-trace na nila kung sino yung account holder na tumanggap ng pera, yun ang hahanapin nila kung sino tumanggap ng pera. Doon sila papupuntahin sa inyong region at sila yung maaabala ng mas matagal kung malayo sila nakatira. And protection na rin sa inyo yung guys kung sakaling magkaroon ng paghaharap kayo. Doon kayo sa inyong lugar pupunta, sa inyong lugar lang kayo, hindi kayo lalayo. Mas maganda yon kasi mas less sa gastos nyo at mas protektado kayo dun guys. So kung kayo na-scam kayo guys, huwag kayong mahiyang lumapit para mapigilan natin yung mga ganitong tao na makapang biktima pa ng iba't ibang tao na nagpakahirap para mag-ipon ng pera para lang makapag bakasyon, and then ma-scam lang. So yun guys ang ating mga tips para hindi tayo ma-scam, at kung ma-scam man tayo ay alam natin kung saan tayo pupunta. So kung susundan lang natin to guys, yung ating mga ibinigay sa inyo ng mga red flags, at iiwasan natin kapag nakita natin yung mga ganong red flags, hindi tayo may scam online at mapoprotektahan natin yung ating pinaghirapan at hindi tayo ma-stress. Kasi ang layunin natin kaya tayo ay nagta-travel ay para medyo makapag-relax at makapag-explore, magkaroon ng konting iba't ibang idea, pwedeng business man yan in the future, or makapag-relax. So kung hindi tayo mabibiktima ng scam, guys, may iwasan natin na ma-stress ng unnecessary stress at makakapag-relax tayo guys. So yun lang guys, reviewin nyo lang yung ating mga ipinakitang mga red flags at dun tayo sa legit guys, para maiwasan nating ma-stress tayo at hindi masayang yung ating mga pinaghirapan na hindi naman din ganun kadali guys. So yung guys ang ating payo at ating mga tips, sana makatulong sa inyo at paki-share na rin lang to para halimbawa dun sa iba na mga kakilala nyo na nagbabalak mag-travel at baka naghahanap ng online. Maganda guys na ma-share nyo ito bago sila makagawa ng makipag-transact para mayroon silang idea, lalo na kung halimbawa hindi naman sila pamilyar at bago lang nila gagawin ito. Pero kung sanay naman sila guys na makipag online transaction at meron na nga silang kakilala and established na, wala nang problema yun guys. Ito ay para sa mga bago lang, hindi pamilyar sa mga online transaction, baka sakaling ma-hook sila dun sa mga napakamura at kaakit-akit ng mga packages na hindi naman tunay. Kinuha lang usually sa ibang tour operator, kinopya lang nila and then ipinost at sigurado naman guys na hindi naman ito totoo. Mura nga, hindi naman totoo, kaya useless din. Doon na tayo guys sa establish, tamtaman ang presyo at makaiwas tayo sa mga scammer na ganito. At just in case na ma-scam kayo, huwag kayong mahiya, magreklamo kayo guys para naman hindi na sila makapambiktima in the future.
para baka matrace din sila, maiwasan na natin ang mabiktima. So ayun guys, salamat guys. Mabuti na napanood kayo hanggang sa oras na to. Malamang na hindi na kayo ma-scam and patuloy na ang inyong biyahe at makapunta na kayo sa inyong favorite destination, local man yan o international. Sigurado yung inyong pera ay magiging sulit at makakapagbakasyon na kayo guys. So thank you for watching guys, at makakapag-relax na kayo. Sigurado kapag nasunod nyo yung payo natin ay makakapunta kayo sa inyong favorite destination and makakapag-relax kayo na guys. At guys, kung natulungan kayo ng aking tips na ito, baka naman pwedeng makahingi ng isang like. Paki-share na rin guys para mas marami tayong matulungan, and paki-subscribe na rin guys. Thank you for watching.